Amen. What a Savior. Amen. He looked beyond my faults and saw my need. Amen. Singing is good. Thank you, choir. Thank you, quartet. And thank you for this special number. But once again, there is always no substitute for the preaching of the Word of God. Amen. Amen. Kaninang umaga, sumisigaw si Brother Willie, preach it. Kaninang umaga sa Sunday School, we had Brother Maki. Morning service, we had Brother John Hill. Sabi ni Brother, sabi ko kay Maki kanina, ikaw ba mamayang gabi? Sabi niya, huwag ka magkamali, sir. Pag ako tinawag mo, ikaw ang tatawagin ko. Ang ating preacher ngayong hapon ay bunga po ng ating church, a full-time worker. Amen? Ang mga magkakapatid na ito ay lahat ay nasa ministry. Church, let's all rise. As I call to the pulpit, Brother R.G. Landicho, palakpakan po natin siya. Amen. Isa pong mapagpalang gabi po sa ating lahat. At maraming salamat po, Sir Roy, sa pag-introduce po ninyo. At sa biyaya po ng Panginoon ay muli po nagkasama-sama po tayo ngayong gabi. Amen. At wala na pong pinakamagandang pagtitipon sa mga oras na po ito, kundi ang pagtitipon ng mga anak ng Diyos na ang pag-uusapan ay ang salita po ng Diyos. Amen. At kung ikaw, alam mong ikaw ay nasa bahay, sambahan ng Panginoon, dapat mag-enjoy ka. Amen. Sa kadahilanang nasa tamang lugar ka. Hindi ka nagkamali at ang Diyos ay hindi nagkamali na ngayon ay dinala ka sa bahay, sambahan ng Panginoon. Amen. At bago po ang lahat, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon for another privilege po na pinagkaloob po sa akin ang muli pong makapagbahagi po ng salita po ng Diyos. At of course, alam ko po ang aking kakayanan, wala po akong kakayanan, at ako'y umaasa lamang po sa Panginoon. At maliwanag mga kapatid, na biyaya lang talaga ng Panginoon kung bakit tayo nagagamit sa gawain po ng Panginoon. Tayo po ay manatili pong nakatayo, and let's open our Bibles in the book of Psalms, chapter number 37. Book of Psalms, chapter number 37, in verse number 5. This year, 2025, is the year of commitment. Sabi nga ni Sir Maki kaninang umaga, huwag matakot pag pinag-usapan ng commitment. Hindi pera ang pag-uusapan natin. Hindi po pera ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan po natin ay salita ng Diyos. Amen! Yun! At pampatanggal ka ba po? Okay, Psalms chapter number 37 in verse number 5. Sabi po ng Bible, commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. At ngayong gabi po, ang pag-uusapan po natin ay entitled this message, Things That Commitment Develops. Things That Commitment Develops. Naniniwala po ko na kung tayo po ay magiging committed lamang po sa ating commitment, mga kapatid, if we will just be committed, mga kapatid, sa ating pong commitment, there are things in our life, mga kapatid, that can be developed. Amen? At meron pa de-develop sa atin, mga kapatid. Napakaraming aspeto po sa atin, sa ating buhay, mga kapatid, ang dapat po na ma-develop. At alam po natin, ang commitment po ay meron pong malaking parte pagdating po sa bagay na yan. At yan po ang ating tatalakayin sa gabi pong ito. Tayo po ay sandaling manalangin. Let's pray. Let's close our eyes. Let's bow our heads. Dakilang Diyos, makapangyarihan po sa lahat. Marami pong salamat, Panginoon, for allowing us once again this evening, Panginoon, na mapunta sa inyo pong bahay-sambahan. Salamat sa muli pong pagkakataon na kami po ay matututo sa inyo pong salita. Panginoon, pagpalain niyo po ang paghahayag ng inyo pong salita. Gamitin niyo po ako, Panginoon, mightily. Alam niyo po ang aking kalagayan. Alam niyo po ang aking condition ngayon. Kailangan ko po ng tulong niyo po, Panginoon. Kayo po ang mag-empower sa akin, Holy Spirit, O God. And I pray also, O God, na kayo po ang magbigay ng maayos po na espiritu sa mga anak po ninyo na makakapakinig ng inyo pong salita. Naway sa gabing ito, kayo po ang maitaas, kayo po ang makita po namin. At patawarin niyo po kami sa mga kasalanan po na aming nagawa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Please be seated.
Maraming salamat po kay Sir Maki at salamat sa iyong pagmamahal, sir. At tinimplahan niya ako na hindi ko alam kung ano yon. Pero ano po, matindi yung tiwala ko kay Sir Maki. At pero parang may kakaiba akong nararamdaman ngayon. Sir Maki, maraming salamat po. At sa ating po mahal na Pastor Hil Lorena, maraming salamat po sa panibago pong pagkakataon na ako po ay napagkatiwalaan po na makapagbahagi po ng salita ng Diyos. Inyo pong pagpasensyahan kung medyo medyo sumisidok-sidok tayo, medyo tayo inuubo at kamakailan medyo nagkaroon po tayo ng sakit. But by the grace of God ay naging maayos naman. Pero after kung maging maayos, sinabihan ako, Sir Maki, Sir G, kung pwede ka bang mag-preach sa Sabado ng hapon. Sabi ko, parang bumalik yung trangkaso mo. Parang bumalik ang trangkaso ko. Pero mga kapatid, sa biyaya po ng Panginoon, ay pinagaling po tayo ng Panginoon. Amen. At ngayon po ay nagkakasama-sama po tayo para po sa pakikinig at paghahayag po ng salita ng Diyos. Ayun po ang pag-uusapan natin is all about commitment. Things that commitment develops. Things that commitment develops. Kahapon habang po nag-uusap kami ni Sir Jao at ililay down ni Sir Jao ang mga pinaka-flow ng aming po mga mensahe, mga kapatid. Sabi ni Sir Jao, once na ang isang Kristiyano ay gumawa ng commitment at siya magiging committed lamang sa kanyang commitment, meron talagang madedevelop. Amen. Hindi maring wala. Sa kadahilanan, ang commitment po ay disenyo po ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Ang commitment po is not just a suggestion. Ang commitment po, mga kapatid, yan po talaga ay pinagagawa po sa atin ng Panginoon. Amen. Commit thy way unto the Lord. At ano po sabi ng Biblia? Trust also in Him, and He shall bring it to pass. Ang bawat Kristiyano po ay nakadesenyo talaga, mga kapatid, na gumawa ng commitment sa Panginoon. Walang sino mang Kristiyano na hindi po dapat gagawa ng commitment sa Panginoon. Ang bawat isa po sa atin, tayo po ay inaasahan po ng Diyos na tayo po ay gumawa ng commitment. Right after our salvation, mga kapatid, dapat ay meron na po tayong commitment sa Panginoon. Amen? Hindi pwedeng walang commitment ang isang Kristiyano. Naalala ko, lagi sinasabi ng ating mahal na pastor, ayaw ko sa isang Kristiyano na walang commitment. Ang isang Kristiyano na walang commitment, wala po yung i-accomplish. Ano ang i-accomplish ng isang taong walang commitment? Ano ang i-accomplish ng isang Kristiyano na walang commitment sa kanyang Kristiyanong buhay? Ano ang gagawin niya sa simbahan kung saan siya inilagay ng Panginoon kung wala siyang commitment sa Panginoon? Commitment, mga kapatid, is an agreement. Agreement ito. At bilang isang niligtas ng Diyos, dapat meron tayong agreement sa ating tagapagligtas. At bilang isang nilikha po ng Diyos, dapat meron po tayong agreement sa ating pong Creator. Hindi po maaaring walang agreement ang bawat niligtas, ang bawat nilikha ng Diyos sa kanyang Creator at sa kanya pong tagapagligtas. Lahat po tayo dapat ay meron pong commitment sa Panginoon. We've got to make a commitment. Maraming Kristiyano, sabi nga ni Sir Maki kanina, natakot sa commitment. Ayaw mag-commit. Yung iba, naalala ko during the pandemic, mayroon akong in-encourage na magpabaptize. Ayaw talaga magpabaptize. Kasi pag nagpabaptize ako, wala na, ayaw ng responsibility. Because commitment is responsibility and accountability. Ayaw magpabaptize. Bakit? Kasi pag nagpabaptize ako, baka mamaya lagi ka dapat nasa church. Masama bang lagi tayong nasa church? Kung ang maidudulot ng ating commitment sa Panginoon ay mailalapit tayo sa Panginoon, masama bang maging malapit sa Panginoon? Bakit ang daming tao na takot maging mapalapit sa Panginoon? Ang daming tao na ayaw gumawa ng decision para sa Panginoon, pero nakikilabang sa Panginoon. Nakikinabang tayo sa Panginoon, pero takot tayong gumawa ng commitment sa Panginoon. Ang dami na nating commitment, kung kani-kanino na tayo may commitment. Kung kani-kanino na tayo gumawa ng commitment,
At halos hindi na tayo makapunta sa church sa kadahilan ng sinasabi natin, may commitment ako ngayong Sunday. Mga kapatid, nakakalungkot po yan sa harapan ng Diyos. Nakakalungkot sa harapan ng Diyos na natatakot tayong gumawa ng commitment para sa Panginoon. At kung tayo man mga kapatid ay nakagawa na ng commitment sa Panginoon, by the grace of God, salamat naman sa Panginoon. Pero tandaan po natin, hindi doon nagtatapos. Sa talatang binasa po natin in Psalms chapter number 37, in verse number 5, ang sabi po ng Biblia, commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Alam niyo po, habang inaaral ko po itong talata pong ito, iniisip ko, pag pinag-usapan ng commitment, perfect talaga itong talata na to. Kumbaga, when it comes to commitment, this is the formula. This is the formula. Sir RG, bakit ang dami ko na I made a lot of commitment in my life but nothing happened? Parang walang nangyayari, parang walang nade-develop sa akin. Ang dami ko nang ginawang commitment, pero ito pa rin ako. Striving pa rin ako, parang wala pa rin nade-develop sa aking buhay. Maaring meron tayong maling perception, mindset, pagdating po sa commitment. Even this world has its own definition on commitment. At ang nakalulungkot, maging Kristiyano meron ng maling definition pagdating sa commitment. Kaya magpasalamat po tayo na merong simbahan na nagtuturo po sa atin kung ano ang commitment, what commitment is all about. It is very important, mga kapatid, to understand what commitment is all about. Sa kadahilan pag hindi natin o hindi naging maliwanag sa atin, mga kapatid, ang commitment, magkakaroon po talaga tayo ng maling decision sa atin pong buhay bilang isang Kristiyano. At itong talata pong ito, perpektong-perpekto po ito, mga kapatid, pagdating po sa commitment. Sa talatang binasa natin, sabi na, commit thy way unto the... Kanino po dapat tayo magkukommit? Mga kapatid, dinisenyo tayo ng Diyos na mag-commit, not primarily sa ibang tao, but primarily sa Panginoon. Pag ikaw ay maayos na commitment, may maayos kang ano, may maayos kang, sabi nga ni Sir Joe kaninang umaga, relasyon sa Panginoon, may maayos kang commitment sa Panginoon, wala kang problema sa magiging commitment mo sa tao. Pero pag sablay ang commitment mo sa Diyos, maniwala ka, kaplastik ka ng commitment mo sa ibang tao. Pero pag naging maayos unang-una ang ating commitment sa Panginoon, if we will just be committed, mga kapatid, to our commitment sa Panginoon, wala tayo magiging problema sa sino man, kanino mang tao na kung saan tayo po ay gagawa ng commitment. Mga kapatid, unang-una na dapat ayusin natin, yung commitment ko sa Diyos. Yun ang i-focus natin, kumusta na yung commitment ko sa Diyos? Bakit pagdating sa Diyos, parang ang bilis kong i-give up? Pero bakit pagdating sa ibang tao, parang enjoy na enjoy ako, pero tanda mo, kung hindi yan bunga ng iyong maayos na relasyon sa Panginoon, balang araw, yung taong kina-enjoyan mo na yan, balang araw mag-aaway kayo. Pero pag inuna mo ang Panginoon, walang magiging problema. Maaring awayin ka, pero hindi ka makikipag-away. Amen! Mga kapatid, pag naging maliwanag ito, mga kapatid, naniniwala po ako, wala pong magiging problema. Sabi, commit thy way unto the Lord. And in the second praise, ano sabi po ng Bible? Trust also in Him. Salamat sa Panginoon kung tayo po ay gumawa ng commitment. Pero hindi po doon nagtatapos. Hindi porket gumawa ka na ng commitment sa Panginoon, okay na. Pero ang sabi ng second praise, trust also in Him. Maraming pagkakataon kung bakit hindi na-accomplish ang ating commitment sa kadahilan ng we made a commitment. But we are doing it by our own. Tayo ang gumagawa ng sariling kapamaraanan just to accomplish yung kinumit natin sa Panginoon. Ang daming commitment na natin, pero isipin natin, ilan na ang na-accomplish? Ang daming commitment, pero ilan sa mga commitment na yon ang pinakanabangan po natin?
Ano na ang pinakinabangan ko sa ginawa kong commitment sa Panginoon? Dapat mga kapatid, meron tayong pinakikinabangan. Mamaya may pag-uusapan po tayong isang character sa Bible na grabe ang pakinabang niya when he made a commitment with God. Grabe ang pakinabang niya. Makikita mo buhay na buhay ang Diyos at kitang-kita ang resulta ng commitment sa kanyang buhay kung paano siya dinevelop. Kung paano siya dinevelop, minold, inayos ng commitment niya sa Panginoon. Mamaya makikita natin. Ngayon mga kapatid, in the second praise, bakit kaya trust also in Him? Bakit kaya sinabi pa ng Bible yon? Sinabi pa ni David yon. Alam niyo kung bakit? Because there is a possibility na gagawa tayo ng commitment. Gaya po na sinabi ko kanina. Pero tatrabahuhin natin, hindi nakasama ang Diyos. Sasarilihin na natin. Tandaan po natin, in the third praise, ang sabi po ng Biblia, and He shall bring it to pass. Sino po yung He na tinutukoy po dyan? Siya po yung Lord in the second praise, on the second praise. Ano po sabi ng Biblia? Ay, in the first praise, He shall bring it to pass. Yung He na tinutukoy, ang Panginoon po yun. Yung pass po dyan, pag sinerge po yan sa Bible Dictionary, ang ibibigay po ng meaning, to accomplish. Ang magbibigay ng accomplishment, mga kapatid, sa ating commitment, hindi po tayo. Hindi po tayo. Ang Diyos. Kaya kung ikaw ay hindi magtitiwala sa Diyos, it is very impossible for you to accomplish your commitment. Kung bakit maraming pagkakataon, ang dami nating iniload dito sa Panginoon. Pero ngayon, ano na naman, wala na naman. Ulit na naman tayo. Nagiging laro tuloy ang pag-commit sa Panginoon. Sabi nga ni Sir Joe kaninang umaga, vow mo yan sa Panginoon at ang Diyos kailanman ay hindi natutuwa sa isang Kristiyano na nagbabaw, gumagawa ng commitment, pero hindi niya tinutupad. Pero ang nakalulungkot mga kapatid, nasasanay na tayo. Nasasanay na po tayo na gumawa ng commitment na parang wala namang resulta. Mga kapatid, this year 2025 is the year of commitment. At sa mga tinalakay natin, ang dami na po natin natutunan, tinalakay nila Sir Joe, mga kapatid, pinag-uusapan po natin ngayon, ayop na unti-unti nagiging maliwanag kasi kala natin yung commitment, makapag-commit lang, makuload lang, makaiyak lang. Ang commitment, hindi pinag-uusapan yung pag-iyak. Hindi pinag-uusapan, maraming magaling umiyak. Galing, pagalingan pa yan eh. Di ba? Natapakan niyo pa ako. Tapakan lang pala. Kala ko juniors pa yung karap ko. Sorry po. Sorry po. Kala ko juniors. Ay, nakita ko si Dominic, hindi pala juniors. Kaya mga kapatid, maganda na maging maliwanag po sa atin. Amen. Wala po tayong malalim na pag-uusapan ngayon. Wala po tayong ibang himay-himayin, mga kapatid, kundi ang salita po ng Diyos. Ayop na nakita po natin ang problema. Ang problema, gumawa tayo ng commitment, pero sariling sikap. Naalala niyo po tinuro ng ating mahal na pastor nakaraan? Pag ikaw'y gumawa ng commitment, hindi basta-basta. Kasi merong lust of the flesh. Merong lust of the eyes and the pride of life. Lust of the flesh, it feels good. Lust of the eyes, it looks good. Your pride of life, it sounds good. Kaya mo ba yan? Kung hindi mo ibibigay ang tiwala mo sa Diyos, kaya mo ba yan? Kaya mo ba ang fleshly desire? Kaya mo ba ang desire ng mata mo? Desire ng katawan mo? Yung pride, it sounds good. Kaya mo ba pag pinalakpakan ka ng tao? Kaya mo ba pag ikaw ay pinuri-puri ng tao? Baka hindi mo kayanin yan. Kailangan po natin ng tulong ng Panginoon. Ay mga kapatid, kung magmamagaling tayo, walang magaling sa dyablo. We are no match to Satan. But praise the Lord, meron tayong Diyos na doon dapat tayo magtitiwala. Also trust in Him. Sabi ng Bible. Bakit? Bagamat no match tayo sa dyablo, but Satan no match to our God. Kaya kung tayo magsasarili, kukumit tayo sa Diyos, tapos parang iniwan natin, sasarilihin natin ang commitment natin, mga kapatid, hindi kailanman mangyayari. Kaya talagang tatanda tayo ng tatanda sa gawain ng Panginoon. Pero walang resulta, walang development sa buhay po natin. Bakit?
Sinarili natin ang commitment. Sinarili natin. Mga kapatid, pag tayo gumawa ng commitment, huwag nating sarilihin. Tandaan natin, hindi mo kayang i-accomplish yan. Maliwanag po ang sabi ng Bible, and He shall bring it. Sino magdadala? Ikaw ba? Ikaw ba magbibigay ng accomplishment? Sino yung tinutukoy po sa talatang yon? Ang Panginoon. Amen. Sino ang magbibigay ng accomplishment? Tao po ba? Yung nag-commit po ba sa Panginoon? Hindi po. Ang Panginoon. Kagustuhan na ng Panginoon that every time na tayo gumagawa ng commitment, ang buong tiwala natin sa Diyos. Mga kapatid, sabi ng Biblia, trust also in Him. Pag pinag-usapan ng trust sa Bible, mga kapatid, in Proverbs chapter 3, verse 5, trust in the Lord with all thine, talagang buong tiwala. Pagdating sa commitment, it requires full trust. Buong tiwala, mga kapatid, hindi pwedeng kalahating tiwala. Magiging mahirap sa iyo ma-accomplish ang commitment kung kalahati lang tiwala mo sa Diyos, tapos sa iyo yung kalahati. Panginoon, hati tayo. Hindi ganoon. Buong tiwala sa Diyos. And just allow God to accomplish your commitment. I-allow mo sa panahon na parang ang hirap. Sa panahon yan ng pagkakataon, iasa mo yan sa Panginoon. Kasi kung sa iyo lang, talagang mahirap yan. Pero pagdating sa Panginoon, hindi mahirap yan. Kaya yan ng Panginoon. Sa panahon, mga kapatid, mayroon kang kinumit sa Panginoon, hindi talaga natin kaya. Pag sumulpot na si lust of the flesh, sabihin ko talaga, young people, pagkatapos ng balikatan, ang dami natin ginawang commitment. Pero isang lust of the flesh ka lang, it feels good. Isang lust of the, naku, may dumaan lang dyan. Talaga namang tagirigir ka, talaga namang tagirigir ka, mga kapatid. Hindi natin kaya maging honest tayo, mga kapatid. Yan po ang formula ng Panginoon pagdating sa commitment. Gusto mo ma-accomplish ang commitment? Make a commitment with God. And trust God. And He shall bring it to pass. Sigurado. And He shall, yung shall po dyan, sure. Sigurado. Sa atin, hindi sigurado. Pero sa Diyos, sigurado. Amen. Mga kapatid, huwag na tayo magbaka sakali. May pagkakataon, una, kasama natin ang Panginoon sa ating commitment. Pero habang tumatagal, nagsasarili tayo. Habang tumatagal, hindi natin alam, nawawala na sa eksena ang Diyos. At huwag ka magalay, ipapakita at ipapakita pa rin sa iyo ng Diyos that you cannot do it by your own. You really need my help. Papakita at papakita yan ng Diyos. Naniniwala po ko na ang bawat isa po sa atin naka-experience sa pinakita sa atin ng Diyos na hindi talaga natin kaya without God. Hindi natin kaya kung wala ang Panginoon. Mga kapatid, maging honest tayo ngayong gabi sa Panginoon. Amen? Ngayon po, merong talata, merong character sa Bible na ibinigay niya po ang kanyang, gumawa siya ng commitment sa Panginoon. Itong isang character sa Bible na talagang nakakabilib po ito. Kilala niyo po si Apostle Paul? Yung mula nang siya ay naligtas. Buksan po natin Acts chapter number 9. Acts chapter number 9. Beginning from verse number 1 down to verse number 13. Just to save time, mga kapatid, di na po natin babasahin lahat. Diyan po sa istorya in verse number 1 down to verse number 13. Okay po? Sige, try natin basahin po. Verse number 1. And Saul, yet breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord, went unto the high. Talagang matinding kalaban siya ng mga disciple. And desired of him letters to Damascus, to the synagogues, that if he found any of his way, whether they were men or women, he might bring them bound unto Jerusalem. And as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shined round about him a light from heaven. And he fell to the ground, and he heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom thou what? Persecutest. It is hard for thee to kick against the
preached, verse number 6, and he trembling and astonished and said, Lord, that's the time na tinanggap niya si Kristo. Amen. At ano po sabi niya, Lord, and right after he got saved, ano po sabi ng Bible? What wilt thou have me to do? He made a commitment to obey. Mga kapatid, hindi niya lang tinanggap si Kristo bilang tagapagligtas. Tinanggap niya pa bilang Panginoon. What wilt thou have me to do? Ano ang gusto mong gawin ko? This time, hindi na ako masusunod. Ikaw na, Panginoon. Mga kapatid, yan ang gumagawa ng commitment. Hindi niya iniisip kung ano ang gusto niya. Ang iniisip niya na kung ano ang gusto ng Diyos niya. Amen? Mga kapatid, pag ikaw'y gumawa ng commitment, and yet yung gusto mo pa rin, ang gusto mong mangyari, mahirapan ka talaga. Napakatinding trouble yan. Pero kung ipagkakatiwala mo sa Diyos, walang hirap. Hindi ko sabing walang persecution, hindi ko sinabing walang hardship. Hindi ko sinasabi, pero walang hirap sa pakiramdam. Ang sarap sumunod sa Panginoon. Kahit tinatawanan ka, sarap pa rin sumunod sa Panginoon. Kahit ikaw ay pinipersecute, ang sarap pa rin sumunod sa Panginoon. Kahit anong sinasabi sa iyo ng ibang tao, pansin mo ba yon? Ang sarap pa rin sa pakiramdam. Sa kadahilanang alam mo na ang Diyos na ang nasusunod sa buhay mo. Pero yung isang Kristiyano na pinipilit niya pa rin yung sarili niya, hindi masarap sa pakiramdam, no? Hindi masarap sa pakiramdam. Parang hirap. Sabi nga na, parang ang ganit. Kumbaga, parang ang ganit, ang hirap. Pero pag ikaw, talagang totally yung reliance mo nasa Panginoon na, ay talagang walang kahirap-hirap. At talagang masarap magpatuloy. Amen? Yung tipo may magtatanong, Brad, Bira, parang hindi ka napapagod sa gawain ng Panginoon, ha? Nakakapagod din, tao tayo. Pero pag naalala kong ginawa sa akin ng Panginoon, pag naalala kong commitment ko sa Panginoon, ay wala ang pagod lahat. Mga kapatid, ang sarap magpatuloy na alam mo, ang Diyos ang nangunguna sa iyo. He made a commitment to obey. What wilt thou have me to do? And the Lord said unto him, Arise and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. Could you imagine? Arise and go. Anong ginawa niya? Sumunod lang. Amen? Sumunod lang na sumunod. At una, mga kapatid, may kili lang to. Una po, sa na-develop sa buhay po ni Saul, yung siya po ay gumawa ng commitment sa Panginoon. And he is very committed to it, mga kapatid. Ano po ang anong unang-una? Yung kanyang personality. Tingnan niyo po, pagpatuloy po natin. Verse number 7. And the man which journeyed with him stood speechless, hearing a voice, but seeing no man. And Saul arose from the earth, and when his eyes were opened, he saw no man. But they led him by the hand, and brought him into Damascus. And he was 3 days without sight, and neither did eat nor drink. And there was a certain disciple at Damascus, named Ananias. And to him said the Lord in a vision, Ananias. And he said, Behold, I am here, Lord. Verse number 11. And the Lord said unto him, Arise, and go into the street, which is called Straight, and inquire in the house of Judas for one called Saul of Tarsus, for behold, he prayeth. Verse number 12. And hath seen in a vision a man named Ananias coming in, and putting his hand on him, that he might receive his sight. Verse number 13. Then Ananias answered, Lord, I have heard by many of these men how much evil he hath done to the saints at Jerusalem. Kilala ko to eh. Sikat to, pero sa kalukuhan. Sikat to pagdating sa pagpe-persecute sa mga nananampalataya sa inyo, Panginoon. Evil. Talagang grabe, much evil. Yan ang kalagayan niya, Panginoon. Mga kapatid, yan ang totoong kalagayan ni Saul. Pero yung nakakilala siya sa Panginoon, mga kapatid, nakita niyo kung paano siya binago ng Panginoon. Amen? Makikita niyo sa sunod-sunod na, kung tutuloy-tuloy niyo, makikita niyo kung paano siya ginamit ng Panginoon. At yung kanyang, talagang, as in, talagang opposite direction talagang kanyang kaisipan. Kung dati, dito talagang, as in, opposite direction na. Kung dati talagang lihis sa Diyos, ngayon talagang tutok na sa Diyos. Amen? Kung dati palayo sa Diyos, talagang wala talaga.
Kumbaga paiwas sa Diyos, pero ngayon, laging hinahanap niya Diyos. Diyos, Diyos. Mga kapatid, at isa sa nabago sa kanya, yung kanyang personality. Gusto niyo malaman po ang personality ni Apostol Pablo? Pag pinag-aralan niyo po ang buhay niya sa Pauline letters, yung sa mga Corinthians, Galatians, pag pinag-aralan niyo po yan, makikita niyo sabi doon, we are persecuted. Pero mga kapatid, hindi mo siya nakitang bumawi. Basta alam niya, nagtatrabaho siya sa gawain ng Panginoon. Amen. Buksan po natin 2 Corinthians chapter number 4 in verse number 8. 2 Corinthians chapter number 4, verse number 8. Second Corinthians chapter 4, verse number 8. We are troubled on every, yet not distressed. We are perplexed, but not in what? Persecuted. Ngayon siya na ang persecuted. Siya na ang pinipersecute. Hindi na siya nagpipersecute. Pero nung sabi niya, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. Mga kapatid, anumang gawin mo kay Apostol Pablo, kahit sirain mo ang katawan niya, hanggat hindi nasisira ang relasyon niya sa Panginoon, walang problema. Makita mo mga kapatid. Kaya mga kapatid, i-check natin yung ating personality. Pag sinabing personality, I'll give you the meaning of the word personality. The set of qualities that makes a person different from others. Ano yung pagkatao mo ba? Ano yung character mo? Ano yung katangian mo bilang isang tao? Mga kapatid, tayong nakakilala na sa Panginoon. At kung tayo totoong gumawa ng commitment sa Panginoon, isa yan sa babaguhin ng Diyos sa atin. Amen. Our personality, hindi pwede, ay, gato na talaga ako, ito na talaga personalidad ko. Mga kapatid, sa gawain ng Panginoon, hindi natin pwedeng sabihin yan. Patunay lang yan, na sarili pa rin natin na sinusunod natin. Pagdating sa gawain ng Panginoon, pag nakarinig ako sa isang tao, wala kang magagawa, ito na personality ko. Ay mga kapatid, nakakatakot yan. Hindi ko alam kung paano gumawa ng commitment yan sa Panginoon. Makarinig ka na, ay dapat hindi ganon. At dapat, wala kayong magagawa. Eh di umiwas kayo, ito personality ko eh. Prank ka ini. Hindi pwedeng ganon mga kapatid sa gawain ng Panginoon. Sa gawain ng Panginoon, hindi pwede yung prank ka. Amen. Sa gawain ng Panginoon, kung anong gustong ipagawa ng Panginoon, yun ang gagawin natin. Amen. Mga kapatid, i-check natin. Alam naman natin, wala pong perfecto. Even Apostle Paul, hindi niya sinasabing perfecto na siya. Hindi niya sinasabing wala siya natatanggap na temptation, hindi niya sinasabi. In fact, may talata, may statement sa Apostle Pablo, may mga bagay na ayaw kong gawin na nagagawa ko. May mga bagay na gusto kong gawin, hindi ko magawa. Bakit? Bilang isang tao. Pero mga kapatid, iba naman yung magkaroon ka ng mindset, basta ito gusto ko. Hindi pwedeng ganon. Sa gawain ng Panginoon, mga kapatid, hindi man tayo perpekto, pero kung i-aalaw natin ang Diyos ang kumilos sa ating buhay, meron pong madedevelop dyan. Amen. Hindi man biglaan. Pag sinabing develop, mga kapatid, gradually. Hindi man biglaan. Walang biglaan dito. Walang biglaan. Kaya nga minsan sa area, pag brother, yung sinama niyo sa church, wala man lang pagbabago. 3 linggo pa lang nakakasama sa church. Tapos umaga pa. Tapos pag uwi, murahan na kayo sa bahay nyo, ate. Tapos gusto nyo mabago. Walang instant na pagbabago. Lahat yan ay may proseso. Amen? Kaya mga kapatid, huwag tayo maniwala sa instant pag may gano'n nanakot sa atin. O bakit sumasama sa inyo, hindi na bago? Iwalayan mo yan. Sa amin lang sumama yan, mababago. Wag niyo po sabihin. Joke lang yun po ha. Joke lang po yun. Mapagera po kasi. Wag niyo sabihin sa nanay niya yun. Hindi pwedeng iwala yun. Anak niya yun eh. Okay? Ay mga kapatid, naniniwala ko may unti-unti mababago dyan. Amen? Yung personality natin. Alam niyo po, sabi na Apostol Pablo in the book of Galatians, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in, hindi na siya. It is no longer me. Ang Diyos na ang kikilos sa akin. Mga kapatid, let's empty ourselves once again. And let's allow God to control us. Amen! Sa commitment natin, gumawa ka ng commitment, mga kapatid. Si Apostol Pablo gumawa ng commitment. At ang kay Apostol Pablo, hindi lang siya gumawa ng commitment, mag-a-share ako. Ito ang gagawin ko.
magsisecurity ako. Hindi ganun ang commitment niya. Ang commitment niya, mga kapatid, he made a commitment to obey. Kaya mapansin niyo, from the very beginning ng kanyang Kristiyanong buhay, wala nang palya. Hindi ko sabing perfecto, pero hanggang dulo ng kanyang buhay, hanggang sabihin niya, for me to live is Christ, and to die is gain. I am ready to be offered. By the grace of God, naging committed siya sa kanyang commitment. Bakit? Tinanggal niya na ang kanyang sarili. At pinahintulutan niya na ang Diyos na ang kumilos sa kanyang buhay. Mga kapatid, may pride tayo, aminin natin. Kaya kung i-insist natin yung sarili natin, anong meron sa atin? Pride. Amen. Lahat tayo may pride. Lahat tayo may pride. Amen. Pero ang kagandahan nito, isang tabi natin ang pride. Lunukin natin, sige, kung anong gawin, lamunin kung anong gawin mo sa pride mo, at yaan mo na ang Panginoon ang kumilos sa iyo. Amen. Ang sarap mamuhay. Ako, to be honest, personally, pag alam ko, nakikita ko, parang lumalabas na naman yung sariling ako. Parang nawawala na naman sa eksena ang Panginoon. Mga kapatid, lahat tayo nangyayari sa atin yun. Hindi natin pwedeng sabihin, eto ngayon, suplada. Balang araw, maniwala ka, maraming beses ka rin suplada. Hindi, mga kapatid, walang perpekto sa atin. Walang magaling sa atin, mga kapatid. It is only by the grace of God, mga kapatid. Kung bakit tayo, by the grace of God, nananatili sa gawain ng Panginoon at nananatili po sa ating commitment. Kaya mga kapatid, wag na natin insist ang sarili natin. Just like Apostle Paul. Hindi na ako, but Christ liveth in me. Ang Diyos na masusunod, hindi na ako. Kaya mapansin mo, could you imagine, parang talagang 360 talaga ang pagbabago na Apostle Pablo. Matindi talaga yung kanyang pagbabago. And number 2, priority. Isa sa na-develop sa kanya ay yung kanyang priority. In the book of Acts chapter number 9, in verse number 14. Acts chapter 9. Nag-iba na po yung boses ko. Acts chapter 9, in verse number 14. And down to verse number 20. And here he had authority from the chief priest to bind all that call on thy name. Yan po siya sabi ng Ananias, pinapaalala sa Panginoon. Ayun ang kalagayan ng Apostol Pablo. Parang kinukonsensya niya ang Panginoon. Verse number 15. But the Lord said unto him, Go thy way. Hindi man lang siya pinansin ng Panginoon. For he is a chosen vessel unto me to bear my name. Mga kapatid, salamat na hindi tinitingnan ng Panginoon kung anong nakalipas natin. Ang kagustuhan ng Diyos, basta gumawa ka ng commitment, hindi ko napapansinin. Hindi ko napapansinin anuman ang nakaraan mo. Iyan ang kagandahan sa Diyos. Mga kapatid, kung tayo gagawa ng commitment sa tao, tingnan, wag dyan. Dami ng utang niya. Wag dyan, bira. Hindi naman nagbabayad dyan. Huwag ka dyan sumama. Ang dami maririnig, mga kapatid. Pero sa Diyos, basta totoo ka lang sa commitment mo, kahit marami pang magsabi against sa iyo, wala siyang pakialam. Amen. Could you imagine? Todo salita pa si Ananias, pero hindi man lang pinansin ng Panginoon. Bakit? Sabi niya, he is a chosen vessel. He is a chosen vessel unto me to bear my name before the Gentiles and the kings and the children of Israel. For I will show him how great things he must suffer for my name's sake. Magsasuffer siya. Pero alam ng Diyos na kung magiging committed sa Apostol Pablo, mga kapatid, si Saul, sa kanya pong commitment, yung suffering, i-enjoy niya lang yan. Alam ng Diyos na i-enjoy lang natin, mga kapatid, ang suffering na mararanasan natin kung totoo ang ating commitment sa Panginoon. Amen. Verse number 18, and immediately there fell from his eyes as it had been scales, and received sight forthwith, and arose and was baptized. And when he had received meat, he was strengthened. Then was Saul certain days with the disciples which were at Damascus. Verse number 20, and straightway he preached Christ in the synagogue, that he is the Son of God. Dati pag may nagpipreach at sinasabi that Jesus Christ is the Son of God, si Saul ang unang kalaban. Bakit? Blasphemy po yun, mga kapatid. Sabihin mong si Kristo ay anak ng Diyos, blasphemy. Ngayon, siya na ang nagpipreach ngayon patungkol sa Panginoon sa Kristo. And that is his priority na.
Nung nakakilala siya sa Panginoon, anong priority niya na? Gawain na ng Panginoon. Nakapatid, yung siya'y gumawa ng commitment sa Panginoon, isahan. Amen? Yung siya'y gumawa ng commitment, he made a commitment to obey. Ang dami naging resulta sa kanyang buhay. Amen? Nabago yung kanyang personality. Malayong malayo sa dati niyang personality. Hindi dahil sa magaling siya magbago, magaling ang Diyos magbago. Amen? Mga kapatid, kung nabago man ang personality natin, hindi tayo ang magaling, ang Diyos ang magaling. Biyaya yan ng Diyos. Kasi sino magbabago? Kung tayo man ang magbabago ng personality natin, pa-worse ang pa-worse. Pero sa Diyos, mga kapatid, ipopromote ka ng Diyos. Amen? Aayusin ka ng Diyos. Amen? At ano po sabi po dito ng Biblia? And straightway he preached Christ in the synagogue that he is the Son of God. Mga kapatid, ang priority niya na ay ang gawain ng Panginoon. Mga kapatid, kamusta yung priority natin ngayon? Kung totoo tayong nakagawa ng commitment sa Panginoon, naniniwala ko wala kang i-commit sa Panginoon na Panginoon, ang commitment ko po sa taong 2025, dapat hindi ko na po maging priority ang gawain nyo. Naniniwala ko, pag tayo lumapit sa Panginoon, sigurado, ang sasabihin natin, Panginoon, this year 2025, this year of commitment, gusto ko maging committed ako sa inyo. At ang maging priority ko ay kayo, Panginoon. Amen? Pero check natin ngayon. After mong nagawa ang commitment na yan, check mo ngayon, kamusta priority mo? Priority mo pa rin kaya ang Panginoon? Sa mga estudyante, bilang isang estudyante, kamusta na priority mo ngayon? Sa mga magulang po, sa mga katatayan, kamusta po ang inyong priority? Sa mga kananayan po, kamusta po ang ating priority? Sa bawat family, kamusta po ang priority ng inyong family? Mga kapatid, dapat na-develop, even our priorities, mga kapatid, na-develop. Kung tayo po ay totoong nag-commit sa Panginoon. Amen? Kung totoo tayo magiging committed sa Panginoon, mga kapatid, lahat yan, mga kapatid, lahat yan ay magiging maayos. Lahat yan. Could you imagine, tingnan niyo naging priority na Apostol Pablo. Preach. Hanggang sunod-sunod na po yan. Hanggang kamatayan niya na po, hindi na po siya tumigil magbahagi ng salita ng Diyos. Amen? Yan na po ang naging takbo ng kanyang buhay. Bakit? May pagkakataon na hindi maganda sa pakiramdam niya na mag-preach. Naniniwala po ba kayo doon? Wala man. Ang nabasa ko lang po sa Bible, may mga bagay na ayaw kong gawin, nagagawa ko. May mga bagay na gusto kong gawin, hindi ko magawa. Pero maaring isa doon, of course, yamang yung po yung pinaka-main thing sa buhay ng Apostol Pablo, ang mag-preach ng gospel. Naniniwala ko may pagkakataon na ayaw niya mag-preach. But by the grace of God, nakakapag-preach pa rin siya. Bakit? Sa kadahilan binibigay niya ang tiwala niya sa Panginoon. Amen? Mga kapatid, pag-preach tayo, hindi naman sa lahat ng pagkakataon masayang magbahagi ng salita ng Diyos. Parang ang sarap hindi naman sa lahat ng pagkakataon, parang ganado ka. Amen? Maging honest tayo, hindi sa lahat ng pagkakataon, parang ganado ka magbahagi ng salita ng Diyos. Pero di ba napakaganda? Sa panahon na hindi ka ganado, Panginoon, ito na yung tamang pagkakataon. Dito ko na i-apply, magtiwala ako sa iyo. At hindi mo wala, seka lang, nakapag-preach na ako isa, tuloy-tuloy ka na. Hindi mo alam, na-enjoy mo na. Na-enjoy mo na, hindi mo alam, unti-unti mo na nagiging priority, ang gawain na ng Panginoon. At hindi mo alam, nagde-develop ka na sa kaluluwa, nag-i-enjoy ka na, just like Apostle Paul, talagang wala siyang paano, kahit patayin niyo ako, ang pinakamahalaga buhay ang relasyon ko sa Diyos. Di ba? Yan ang pinakamaganda, mga kapatid. Merong made-develop po sa atin, mga kapatid, if we will just be committed to our commitment. Amen? Last, mabilis lang po ito. Philippians chapter number 3. Philippians chapter number 3. Number 1, personality. Number 2, priority. And number 3, pleasure. Pag sabing pong pleasure, a source of great satisfaction. Ano na po nagbibigay po sa atin ng satisfaction? Philippians chapter number 3. Philippians chapter number 3, beginning from verse number 4. Sabi po dito ni Apostol Pablo sa mga taga-Philippi Church at Philippi, though I might also have confidence in the flesh. Okay, pag pinag-usapan yung pagiging tao, edukasyon sa ibabaw ng lupang ito, pagmamalaki, meron naman siya. Okay? If any other man thinketh that he hath whereof, wait lang po
Yan, yan tama po. If any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I more. Circumcised the 8th day. Hindi po lahat may privilege na ganyan. Of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, an Hebrew of Hebrews, as touching the law of Pharisee, concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, blameless. Verse number 7, but what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Mga kapatid, ang satisfaction niya na, wala na sa unang niya, wala na sa mga binasa natin. Wala na sa kung anong meron siya sa ibabaw ng lupang ito. Ang satisfaction niya na ay na kay Kristo. Hindi na ako makikipagpaligsahan sa iyo na lahat yan. Meron ako yan, kung meron. Pero kinalimutan ko na yan. Tinanggal ko na yan sa buhay ko sa iyan lang ang nagpapahirap sa akin. Alam mo, I counted but dung. Could you imagine? Talagang parang walang kwenta. Bakit? Para po sa Panginoon. Mga kapatid, pag nakita mo ang kagandahan ng Panginoon, wala ka talagang ipagmamalaki. Ano mang ipagmamalaki mo, magiging talagang walang kwenta pag talagang matinding pagkakilala mo sa Panginoon. Amen? Kung talagang kilala mo ang Diyos, sasabihin ko po sa inyo, pag kilala mo ang Diyos, hindi ka maiinggit sa may mga malalaking bahay. Hindi ka makakaramdam ng inggit. Buti pa sila. Pag nakaramdam ka niyan, baka hindi mo pa kilala ang Diyos mo. Pag nakaramdam ka, wow, may bagong kotse, sana all. Pag puro ka pa, pag puro ka pa sana all sa ibabaw ng lupang ito, baka hindi mo kilala ang Diyos mo. Apostol Pablo, kilala niya ang Diyos niya. Kaya yung mga dati niya pinagmamalaki, mga kapatid, sinantabi niya na lahat. Amen? Isinantabi na lahat ni Apostol Pablo. Yeah, doubtless, verse number 8, yea, doubtless, and I count all things but loss. Alam po yung loss dyan? Damage. Loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord. For the excellency. Mas excellent sa Panginoon. Mas excellent ang knowledge ng Diyos kaysa sa mga bagay na yan na pwede kong ipagmalaki. Could you imagine? Meron pa bang mga kapatid mas titindi sa knowledge ng Diyos? Mayroong bang pera na nag-ayos ng buhay ng tao? Meron bang pera na nag-ayos ng ugali ng tao? Meron bang, in fact, pag pera lalong palalalain ng tao? Alam mo kung bakit maraming mayayabang pag may pera? Yan ang naitutulong ng pera sa kanila. Pero mga kapatid, ang salita ng Diyos, ang kaisipan ng Diyos, tingnan niyo po yung pruweba, binago po tayo. Amen. Binago tayo, nagkaroon tayo ng kakaibang kaisipan. Heavenly wisdom. Kung bakit may ganyan ka na ngayong pananaw. Meron ka ng ganyang kasuotan ngayon. Hindi yan basta-basta lang, hindi yan ginawa ng pera. Alam ko yung mga damit natin, hindi mamahalin yan. Pero by the grace of God, natuto ka mag-formal pagdating sa gawain ng Panginoon. Amen. Meron kang prinsipyo, yung iba nga, umaharap sa may prinsipyo ka na humaharap sila sa presidente. Kung ano-ano suot nila. Ako, haharap ako sa Diyos, King of Kings, Lord of Lords. Haharap ako, kailangan maayos din. Mga kapatid, hindi kayang tumbasan ng anumang bagay sa ibabaw ng lupang ito ang knowledge ng Diyos. At tayo po lahat ay buhay na patotoo pag pinag-usapan ang knowledge ng Diyos. At makikita niyo po kung saan na po ang kasayahan ng Panginoon. Ni Apostol Pablo, yamang iniwan niya mga kapatid, anumang ipagmamalaki sa ibabaw ng lupang ito, iniwan niya. Ibig sabihin, wala na doon ang kanyang kasiyahan. Amen? Iniwan niya. Wala na doon ang kanyang kasiyahan. Ang kasiyahan niya na ay nandun na sa knowledge ng Diyos. Amen? Yun ang kanyang kasiyahan. Chapter number 4. In the book of Philippians, chapter 4, verse number 4. Rejoice in the Lord, always. And again, I say, rejoice. Rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Nasa kulungan siya niyan. Nasa kulungan niya. Ang sinusulatan niya, mga malaya. Pero siya nakakulong. Pero meron siyang totoong kasiyahan. Sa kulungan, wala ng pera. Sa kulungan, wala ng bahay na malaki. Andun po siya sa dungeon.
na talaga namang hindi mo gugustuhin mapunta doon. Pero mga kapatid, could you imagine, nasasabi niya na mag-enjoy tayo sa gawain ng Panginoon. Mag-rejoice tayo sa Panginoon. Amen? Bakit? Mga kapatid, ang kanyang kasiyahan, ang satisfaction niya ay wala na sa ibabaw ng lupang ito. Ang satisfaction niya ay nasa Panginoon. Mga kapatid, kung tayo gumawa ng commitment sa Panginoon, even our satisfaction, mga kapatid, dapat ay na-develop na. Dapat ay naayos na. Amen? Kung ang satisfaction pa rin natin, ang kasiyahan pa rin po natin, mga kapatid, ay nasa ibabaw ng lupang ito. Nagkakakumahog tayo, nakikipagbaligsahan tayo, mga kapatid. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. All these things shall be added unto you. Mga kapatid, hindi na tayo makikipagpaligsahan sa ibabaw ng lupang ito kung nauunawaan lang talaga natin kung gaano tayo kapalad, mga kapatid, na merong Diyos. Amen? Hindi natin ipagpapalit ang gawain ng Panginoon. Amen? Hindi natin ipagpapalit yung Sunday. Hindi natin ipagpapalit yung Wednesday. Hindi natin ipagpapalit ang bawat pagtitipon ng mga anak ng Diyos. Pag ang mga anak ng Diyos ang nagtipon, mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon, kasiyahan ng Diyos yan. Dalawa, higit pa na nagtitipon, ang Diyos ay nasa kalagitnaan. Ang Diyos ay nasa kalagitnaan. Nagtitipon sa pangalan ng Panginoon, andyan ang Diyos. Nasa kalagitnaan, talaga naman andun ang kasiyahan ng Diyos. Could you imagine, sa pagtitipon natin ngayong gabi, hindi natin sabi ko po sa inyo, hindi natin pag-uusapan yung pera eh. Sa commitment eh. Nakikita tayo ngayon ng Diyos. At kasiyahan ng Diyos ang mga anak niya ay nakikinig ng kanyang salita. Amen? Mga kapatid, naniniwala po ako, kung totoo tayong nagiging committed lang tayo sa commitment natin sa Diyos, there are things in our life, mga kapatid, that will be developed. Meron at meron. Huwag tayong papayag na wala. Kung, ito po, ayon sa formula po natin, sa Psalms chapter number 37, verse number 5. Ayon po sa formula, kung meron po tayo na kinumit sa Diyos na hindi na-accomplish, maging honest po tayo. Maaring sinarili natin. Tinanggal natin sa eksena ng Diyos. Amen? Tinanggal natin sa eksena. Kaya ngayon, 2025, this is the year of commitment. It is high time for us, mga kapatid, to make a commitment na ang Diyos na ang magmamaniobra. Hindi na tayo, dati may commitment tayo, pero tayong nagmamaniobra. Pero ngayon, let God be God. Amen? And let God be God, and let's allow God to accomplish our commitment. Amen? Yun lamang po, at I hope na meron po tayo natutunan ngayong gabi. Tayo pong lahat ay magsitayo at tayo po ay manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, makapangyarihan po sa lahat. Marami pong salamat, Panginoon, sa mensaheng pinaabot niyo po sa amin. Thou knowest, O God, may intention. Wala pong iba kundi encourage ang inyo pong mga anak to make a commitment sa inyo, Panginoon, na kayo po ang mangunguna, Panginoon. Kaya, Panginoon, maraming salamat sa mensahe po ninyo. Patawad po sa mga kasalanan ng aming nagawa. In Jesus' name we pray. Amen.
Tayo po'y manalangin. Dakila namin Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa pag-amay niyo kay Brother RJ Landicho to give us your message tonight, Lord, about commitment. Maraming salamat, Panginoon, at kayo muna mismo ang nauna na naging committed sa amin. Through your faithfulness, Lord God. Naging committed ang iyong anak na si Yesu Kristo upang ang kaligtasan ay makarating sa amin. Help us to do our share, Lord God, to commit our way unto you. Not only to commit it, Lord, but also to trust in you. And you shall bring it to pass. Oh, Lord God, thank you for sending revival. Thank you for, look at your people, Lord God, kneeling before you, committing their lives to you, Lord. Thank you for your word, Heavenly Father. We love you, Lord God. Keep us all safe. Cleanse us from all of our sins. In Jesus' name I pray. Amen.